Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ng libo-libong kasundaluhan ng lahing elf. Agad-agad silang tumugon at sinabi, "Masusunod General Henry." At ang mga libo-libong kasundaluhan ay dahan-dahan sinasalin ang kanilang mga spiritual na lakas sa kanilang mga arrow. At maya-maya, ang mga arrow nila ay nag-iba. At ang mga ito ay nagbabaga na kulay puti dahil sa kuryente na tinataglay nito. Ang kalangitan ay nagliwanag ng sobra. At si Chester, Dax, at Pinunong Benj ay nakatingin sa kalangitan. Sila ay labis ang pagkagulat sa kanilang nakikita. At ang mga ito ay nasilaw. At si Dax ay nagsalita, "Brother Chester, Brother Benj. Ano ang sobrang liwanag na iyon mula sa kalangitan? At nararamdaman ko ang spiritual na lakas na nagmamula sa kalangitan ay sobrang dami ang pinagmamulan nito." Sabi ni Dax, nang marinig ito nila Pinunong Benj at Chester. Si Chester ay nagsalita at sinabi, "Maghanda kayo, muling aatake ang mga kalaban mula sa kalangitan patungo sa atin." Ang kanilang pinakawalan na mga arrow kanina patungo sa atin ito ay normal na mga arrow lang mula sa mga kalaban. Ngunit ngayon kakaiba ang aking nararamdaman. Mula sa kalangitan nakakaramdam din ako ng mga spiritual. Tama ka Brother Dax. Napakadaming spiritual na aking nararamdaman ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay bumibilang sa libong mga kasundaluhan. Napakadami ng bilang ng mga ito. At ngayon ay sila ay gumamit na ng kanilang mga spiritual. At nakakatiyak ako na sila ay muling aatake sa atin ngayon. Kaya nagliwanag ang kalangitan ngayon na sobrang nakakasilaw. Kaya kailangan na natin ilabas ang ating mga spiritual na lakas. Sigaw ni Chester. Nang marinig ito nila Dax at Pinunong Benj. At si Chester ay nilabas niya ang kanyang mahiwagang sandata. At ganun din sila Dax at Pinunong Benj. Si Dax nilabas niya ang Skybreaking Axe. At si Pinunong Benj ay dahan-dahan niya hinimok ang kanyang spiritual na lakas. At maya-maya, si General Henry ay sumenyas ulit at sinabi, "Ngayon mamatay kayong lahat." Sigaw ni General Henry. At ito ay sumenyas na. At ang mga libo-libo kasundaluhan ng lahing elf ay mabilis nila pinakawalan ang mga arrow na nagtataglay ng lakas na spiritual. Ang bilis ng pagbulusok ng mga arrow kung normal na tao ang nakakakita dito iisipin ng mga ito ay mga kidlat na tatama sa kalupaan. At si Dax ay agad-agad hinimok ang kanyang spiritual na lakas. Ang liwanag sa kalangitan ay unti-unti dumilim ang lakas na tinataglay ng Skybreaking Axe ay nakapagbigay dilim. Sa pagdilim ng kalangitan, mas lalong nakikita ang mga arrow dahil sa sinag ng mga ito sapagkat ang mga arrow nito ay naglalaman ng kuryente na may sobrang lakas. At si Pinunong Benj ay dahan-dahan bumubuo ng isang bilog na liwanag sa kanyang kamay. Ito ang tinataglay na kapangyarihan ni Pinunong Benj, na ginamit niya nung sila ay naglalaban ni Dax kanina. Ito ang tinatawag na Chasing Sun. Ang buong lugar sa kalupaan ay sobrang nagliwanag dahil sa Chasing Sun ni Pinunong Benj. At si Chester ay mabilis din nakagawa ng isang teknik. Ang espada ni Chester ay unti-unti naging apoy. At bago pa tumama ang mga arrow sa kalupaan, si Chester ay sumigaw, "Brother Dax at Brother Benj." Ngayon na, sa pagsigaw ni Chester, sabay-sabay nilang pinakawalan ang kanilang mga kapangyarihan na tinataglay. Ang apoy na nagmula sa espada ni Chester na nagtataglay ng sobrang lakas, at ang lakas na tinataglay ng Skybreaking Axe,
at ang Chasing Sun na kapangyarihan ni Pinunong Benj. Ang tatlong magkakaibang lakas na kapangyarihan nila Dax, Chester, at Pinunong Benj ay mabilis na tumungo sa kalangitan. At ang mga arrow na nagmula sa libo-libong kasundaluhan ng lahing elf sa pamumuno ni General Henry, na nagtataglay ng spiritual na lakas, agad-agad itong naglaho. At ang tatlong kapangyarihan nila Dax at Chester, at Pinunong Benj, ay dumiretso sa kalangitan. Nakikita ito ni General Henry. Ito ay sobrang gulat na gulat. At si General Henry ay nagsalita at sinabi, Anong kapangyarihan ang tinataglay ng tatlo na iyon? At si General Henry ay mabilis na nagpasya at siya ay sumigaw. Magmadali kayo. Mabilis kayong magsikilos. Kung hindi tayo, ay mamatay sa lakas ng mga kapangyarihan na tatama sa atin. Sigaw ni General Henry. At nang marinig ito ng libo-libong kasundaluhan, agad-agad silang umalis sa pagkakatago sa mga ulap. Ngunit sa bilis ng pagbulusok ng lakas na nagmula sa Skybreaking Axe, at sa espada ni Chester at sa Chasing Sun na kapangyarihan ni Pinunong Benj, ay tumama ito sa halos kalahati ng bilang ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Sa pagtama nito ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay nagsigawan sa kalangitan. At ang mga katawan nito ay mabilis na naging abo. At ang tatlong magkakaibang lakas na ito ay sumabog sa kalangitan. Bang! At sila General Henry at ibang mga kasundaluhan na natitira, ay nakikita nila Dax, Pinunong Benj at Chester na nagsisiliparan sa kalangitan. Ngunit dahil sa pagsabog ng lakas ng tatlo na nagmula kila Dax, Chester at Pinunong Benj, ito ay sobrang nakapagbigay ng impact. Sa impact ng pagsabog inabot parent sila General Henry. At ang mga ito ay tumalsik sa kalangitan. At sila General Henry at ang kalahati ng bilang ng mga kasundaluhan ng lahing elf na kasakasama ni General Henry na umatake kila Dax, Chester, at Pinunong Benj, ay nawalan ng malay. At ang mga ito ay nagsihulog ng mabilis sa kalupaan. At ang pagsabog ng tatlong kapangyarihan nila Dax, Chester, at Pinunong Benj, ay sobrang nakapagpayanig sa buong kalupaan. At ang kaharian ng lahing barbarian. Ang ibang mga gusali na nakatayo dito ay mabilis na gumuho. Ang libo-libong kasundaluhan ng lahing barbarian na nasa loob ng kaharian ay mabilis na nagsilabasan. At ang mga matatanda sa lahing barbarian ay ganun din. Nakikita ng mga ito ang pagguho ng mga gusaling bato sa kanilang kaharian. Halos kalahati ng kaharian ng lahing barbarian ay nawasak dahil sa pagyanig ng sobra ng kalupaan. Dahil sa pagsabog, at sa mga kaharian na malayo sa kaharian ng lahing barbarian, ay medyo naramdaman nila ito. Sa lugar ng mga mangkukulam na elf kung nasaan ngayon si Master Ken. Naramdaman nila Master Ken, matandang Loss, at ibang mga lahing mga mangkukulam, at ang libong mga kasundaluhan na nagbabantay sa lugar ng lahing ng mga elf. Ang pagyanig ng kalupaan. At ganun din mismo sa palasyo nila Master Ken. Kung nasaan si Yui. Si Yui ay nagulat, sa pagyanig ng kalupaan. Ang mga pailaw na nakasabit sa loob ng palasyo ng lahing elf ay nagsigalaw. At ganun din sa kaharian ng lahing Demon. At sa lugar ng lahing Rakshia at sa iba't ibang mga lahi na mayroon sa mundo ng iba't ibang nilalang. Ngunit ito ay mahina lamang ang pagyanag. Ngunit sa lugar na nasasakupan ng lahing barbarian, ay sobrang ramdam na ramdam nila ang lakas ng pagyanig ng kalupaan. At ang kalahati ng kaharian nila ay nawasak dahil dun. At sila Dax at Chester at Pinunong Benj ay mabilis na nagtungo kung nasaan ang kaharian ng lahing barbarian. At agad-agad silang pumasok dito. Nakikita nila Dax, Chester, Pinunong Benj. Ang lahat ng mga kasundaluhan at matatanda na mayroon ang lahing barbarian ay mga nakatingin sa mga gusali na gumuho at ang mga ito ay gulat na gulat. At ang ibang mga batong gusali na nakatayo sa loob ng kanilang kaharian ng lahing barbarian ay nakikita din nila Dax, Chester, at Pinunong Benj ay grabe ang pagkawasak. At sa lugar ng mga mangkukulam na elf, si matandang Loss ay nagsalita at sinabi, napapadalas ata ang pagyanig ng kalupaan. Ano kaya ang dahilan ng pagyanig ng kalupaan sa mga nagdaan na araw at ngayon ay muling yumanig? May pahiwatig kaya ito para sa ating lahat? Sabi ni matandang Loss. Nang marinig ito ni Master Ken, siya ay ngumiti at sinabi, wala naman siguro aking mahal. Nang marinig ni Sophie ang sinabi ni Master Ken siya ay ngumiti at sinabi, hindi na kayo nahihiya sa akin Master Ken. Kahit ako,
Nasa tabi nyo. Kayang-kaya nyo nang tawagin si Lola ng mahal. Sabi ni Sophie. Nang marinig ito nila Matandang Loss at Master Ken medyo nahiya sila. At si Matandang Loss ay nagsalita. Ikaw talaga Ken. Ano-ano ang pinagsasabi mo? Alam mo ang bata na iyan ay mapang-asar. Maiwan ko na nga muna kayo. Ako ay tutungo sa lugar ng pagawaan. Tutulong ako roon upang gumawa ng elixir. Sabi ni Matandang Loss. Nang marinig ito ni Master Ken siya ay nagsalita at sinabi. Loss, kung maaari ay wag ka na muna magtungo roon. Nais ko sana kumain tayong tatlo nila Sophie. Tumungo ako dito para makasama kayo. Lalo na hanggang ngayon wala pa rin ang aking anak na si Lynn. Para na akong masisiraan ng ulo kakaisip sa aking anak na si Lynn. Nung nasa palasyo ako habang nag-aantay sa pagbabalik ni Lynn at Vin. Halos hindi ako makakain. At dahil nandito na ako sa inyong lugar Loss. Ngayon ako ay nakakaramdam ng gutom. Samahan niyo ako ni Sophie para kumain. Sabi ni Master Ken sa masayang tono. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!